Thank you po sa pagpunta niyo sa birthday party ko. Usually po pag birthday ko, naninermon po ako eh. Anyway, God has been so good po. Talaga pong mayap niya po yung Ginoo. This is my 17 years na nagse-celebrate po ng birthday as a dialysis patient. Ang masasabi ko lang po is, God is so good and His grace is more than enough for me. Sobra-sobra na po yung grace niya sa akin. And thank you po, lalo na po sa mga prayers niyo. Without your prayers din po, hindi po ako makakatayo dito. Hindi po ako ganito na mabubuhay. But thank God, it's all about Jesus. Yung buhay po natin ay patungkol po talaga para po sa Panginoon. Kaya nga po, mahabang buhay man ang bigay po ng Lord sa atin dito sa mundong ito, ang pinaka-importante po sa ating buhay ay paglingkuran po ang Panginoon. Amen. Sa akin po, kahit hindi celebrate yung birthday, wala po. Okay lang po sa akin. Sanay kami kayang pamilya namin po walang celebration. Yung kami-kami lang. But nakaka-overwhelm lang po. Nasakto yung birthday ko sa dito sa Saturday. Anyway, let's go po sa Let's give the glory to God po. Pwede ko nagbigay ang glory. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We give you glory. Hallelujah. Nasa huling topic po tayo ng believers distinct characteristics na meron po dapat ang isang Kristiyano. Na ito po ay bunga ng Espiritu nung tinanggap po natin ang Lord. And I hope memorize na po natin siya. Amen? Pwede bang sabay-sabay tayo? Ang qualities po ng fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So ito po yung pag-uusapan po natin ngayon, gentleness and self-control. At I hope na ito po na-apply po natin sa ating mga buhay para patuloy po tayong mag-grow. Pero gusto ko muna pong i-define kung ano po ang word na gentleness. Gentleness is the quality of being kind and careful. Ang sabi po dyan, tender or mild-mannered. Ito po ay kindness, tenderness, understanding, mildness, softness, meekness, free from harshness. Ang sabi po dyan, sternness or violence. Kaya po gentle, pagka mahinahon, kahinahunan, kaamuan, kahinayan, kahimanan, lumay. Whereas self-control is the ability to control oneself, in particular, one's emotions, ang sabi dyan, and desires, or the expression, ang sabi po dyan, the expression of them in one's behavior, especially in difficult situations. So, ang self-control po, ito po yung pinipigilan mo ang galit mo o kung ano man pong emosyon na hindi maganda. And that is why magkadikit pa rin po ang gentleness and self-control. Kasi kung meron kang self-control, magiging gentle ka. And to be gentle, kailangan po meron kang self-control. Dahil tayo po, wala pa ho sigurong taong hindi nagalit. Lahat po tayong nagagalit. Baka yung kanina po, self-control lang, dahil mayayari mangpay niya, panay traffic. Managalang kayong oras, ako po kanya. Pati highway, gawat ka kayo. But anyway last niya yan eh. So yan po yung self-discipline, ang sabi po dyan, ng mga synonyms po niya, self-restraint, self-mastery, self-possession. Pinopossess mo, kinokontrol mo sarili mo, temperance, so synonymous po siya sa patience, and then coolness, willpower, strength of will. Sa Tagalog po is pagpipigil sa sarili, pagtitimpi. Yan po yung So anyway, nabanggit na po natin yung Galatians 5:22-23 po kanina. Basahin ko po uli hanggang ito po, sabayan po natin. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Father God, we thank you po na ang mga qualities ng bunga ng Espiritu ito ay pinagkaloob mo sa amin. We pray, Lord, by the power of your grace and the power of your Holy Spirit, ito po'y makita sa amin, upang makita po ang pagbabago sa amin, upang makita po si Kristo na buhay po sa aming mga buhay, Panginoon, na bilang mga anak mo at bilang mga Kristiyano. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo nga po ang lahat po ng nandito po ngayon. Salamat po sa araw nito, sa gabing ito na pinagkatipon niyo po kami upang muli ay pasalamatan ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan at humingi po sa iyo muli, Panginoon, ng pagpapala, O Diyos. Dahil, Panginoon, talagang nais mo na kami ay pagpalain mo. Kaya po sa gabing ito, Panginoon, anuman po yung mga pumipigil, balakid
sa mga blessings ng aking mga kapatid. Lord, I rebuke these evil spirits and let your blessings overflow, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. We allow you, Holy Spirit, to move. Move freely, Lord, lalo na po sa mga first-timers po namin. Let them feel, let them know, oh God, with their understanding, their spirit, that you love them and you have a good purpose for their lives. Salamat po, Panginoon, and as we believe, receive your word. Once again, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Pagpalakpakan tayo po, Lord. Now, ano ba ang difference po ng patience at saka self-control? Ang patience po, kung natatandaan nyo, is ito po'y hindi po ito pagtitiis lang, pero galit ka na sa loob. Di po, ang patience po, meron ka pa rin joy, meron ka pa rin peace sa loob, nagbabata ka, nagtsatsaga ka, pero hindi ka galit. Whereas ang self-control, nagagalit ka na. Ito po ang pagkaiba po nito. Yung self-control, nagagalit ka na, gusto mo nang mag-burst out, gusto mo nang magsalita ng hindi maganda, gusto mo nang maging violente, and yet, kinokontrol mo pa rin ang sarili mo. Alam niyo po, habang pinag-aaralan ko po ito, nasabi ko nga po sa pastoral staff kahapon, sabi ko, kaya pala huling-huli yung self-control. Kasi po, mawala man po ang iyong peace, mawala ang joy mo, mawala yung patience mo, yung kindness, goodness, mawala po yan, meron pa rin self-control na kailangan mong kontrolin ang sarili mo. Kailangan ka pa rin maging joyful. Kailangan ka pa rin maging peaceful. Kailangan ka pa rin merong pagbabata. No, kailangan mo pa rin mahalin yung kapwa mo. Ito po yung yung self-control. And take note, hindi po ito God control, kundi po ito is self-control. Meaning, ang merong possession po nito ay tayo mismo. Amen. Tayo po mismo. Kaya nga po, self-control. Ang sabi po, dito po sa 1 Corinthians 6:12, everything is permissible, sabi po dyan, for me. Lahat daw po, sabi po ni Paul, ay pwede naman. Lahat ay pwede naman gawin. Yan po ang punto niya dyan. But not all things are beneficial. Lahat pwedeng gawin. Kaya nga po, actually, wala namang bawal eh. Kaya ang problema, magbe-benefit ka kaya. Especially sa eternal life. Magbe-benefit ka kaya. And then nasabi po dyan, everything is permissible for me, but I will not be enslaved by anything. Pwede kong gawin ang lahat, pero hindi ako paaalipin ng kahit ano. Now, think about things na umaalipin po sa atin. Inaalipin ho ba kayo ng Netflix? Inaalipin ho ba kayo ng TikTok? Ano pa ho yung Facebook? Or sa pagkain, inaalipin ho ba kayo ng mga sweets? Inaalipin ho ba kayo ng mga baboy, na sisig, na ano pa, seafoods? Pero sabi po ni Paul, ako hindi ako paalipin. Dapat ito po yung tunay na Kristiyano. Bagamat gusto po natin yung mga bagay na gawin, pero kung hindi po yan beneficial sa atin, yung iba ho baka alipin pa rin kayo ng bisyo. Lalong wala pong benefits po yan. Kailangan lumaya po tayo dyan. Kaya sabi po ni Paul, I will not be enslaved by anything and brought under its power, allowing it to control me. So, sino po ang pwedeng mag-allow? Tayo lang po. Alam niyo po, even the devil cannot control you. Cannot control you kung hindi mo siya i-allow. Hindi kanya kahit po ang Lord. Hindi siya makakagawa sa buhay mo ang Panginoon kung hindi mo siya i-allow. Pwede pong i-allow ng ibang tao kung sila po yung nagpe-pray kay Lord. Kasi po ang tao po ang merong dominion. Remember po in Genesis 1:26-27, let them have dominion. Sila ang magro-rule. Kaya nga po, kung babasahin niyo po ang Bible, mapapansin niyo po, hindi po direktang kumikilos ang Diyos. Gumagamit po siya ng tao. Ginamit niya si Noah para maligtas ang mga huling lahi po ng panahon niya, yung mga pamilya niya. Ginamit po ng Diyos si Moses para po i-deliver ang mga Israelites. Marami po siyang ginamit na tao, no? Lalo na po sa Judges, sina Samson, sina Gideon. Marami po siyang ginamit. Ginamit po niya sa New Testament ang mga disciples po niya para maihayag po ang salita ng Diyos. Hindi po niya ginamit ang angel. Alam niyo ba na isang angel lang po ang magpakita, lalo na kung dambuhala po yung angel. Marami po maniniwala sa Diyos. Pero hindi po ganoon nag-ooperate ang Lord. Gusto po ng Lord talaga yung faith po natin, hindi dahil nakakita ka ng supernatural. Naniniwala ka dahil alam mo na kumilos ang Diyos sa yung word ng Lord sa puso mo
At kahit hindi mo siya nakikita, tinanggap mo siya. That is faith. Faith is being confident or sure of, no, yung hindi po natin nakikita, confident of what we do not see. Sabi po dyan, faith is the confidence in what we hope for and the assurance about what we do not see. And that is faith. Kaya nga po, nais po ng Lord, itong pong free will po natin, itong self-control po natin, ay ipasakop po natin sa Kanya. At kung nakapasakop po tayo dyan, sabi po sa verse 23 ng Galatians 5, against such things, there is no law. Ibig sabihin po, hindi tayo under the law. Walang condemnation po sa atin. Amen. And did you know, kahit po si Apostle Paul po, para makilala niyo po siya, si Lord po, in-reveal po niya ang grace ng Lord, ng grace po niya kay Apostle Paul. Hindi po naintindihan nung una ng mga apostles po ng ating Panginoon, yung 11, kung ano yung pinipreach po ni Paul. Because ang alam po nila, sila lang yung ligtas. At alam po nila, ligtas sila, dapat magpatuloy or gawin pa rin yung law of Moses. Pero nung dumating po si Apostle Paul, sinabi niya, we are saved by grace, not by works. So that no one should boast. So, malaki po yung revelation na binigay po ng Panginoon kay Apostle Paul. And even po nung pong kinuha po siya, at sumurrender po siya actually para mapunta po siya ng Jerusalem, isa sa mga nakaharap po niyang mga government leaders is si Governor Felix. No? Tingnan po natin dito sa Acts 24:25. Sabi diyan, several days later, Felix came with his wife Drusilla. Sino po may pangalan na Drusilla dyan? No? Yaman ng lagyon eh. Sabi diyan, who was Jewish, Hudyo naman po siya, he sent for Paul and listened to him as he spoke about faith in Jesus Christ. So ano po yung pinipreach po ni Apostle Paul? Faith in Jesus Christ. Ano po itong mga ito? In-itemize niya po dito. Verse 25, as Paul talked about righteousness, self-control, and the judgment to come. Alam niyo po, hindi po natiis po ito ni Felix. No? Iglesia ni Cristoya kasi, Iglesia ni Manalo yan. Lay niya po, Felix was afraid and said, natakot po siya. Because of the message of righteousness, the message of self-control, and the coming judgment. Na yung righteousness, gift na ng Panginoon niya, dapat tanggapin mo by faith. At kung gift ng Lord yan, kung ikaw ay righteous because of Jesus, meron ka dapat self-control na patuloy kang mamuhay ng merong righteousness. Kasi po, bawat isa sa atin, Kristiyano man o hindi, haharap sa paghukom ng Panginoon, sa Bema Judgment ng Panginoon at saka po yung sa mga unbelievers sa Great White Throne Judgment. Kung natatandaan niyo pa po yung ating eschatology class, no? Anyway, sabi po dyan, that's enough. Ang sabi po ni Felix po dito, for now, that's enough. For now, you may live. No, hindi na po niya, na tiis po yung message of righteousness, yung pong self-control. Ibig sabihin po dito, sa dami-dami po na dapat sabihin po ng Holy Spirit sa Book of Acts kung ano yung mga pinrich ni Paul, bakit kasama ang self-control? That means po, ang self-control ay napakahalaga sa buhay po natin. Sino po sa atin ho dito yung dahil nawalan ka ng self-control, napariwara ang buhay mo? Marami po, no? Makita po natin, tulad po ng naging example po natin dito, nung nakaraang patience. Ito po talagang nawala sila ng pasensya, so hindi sila nag-control sa traffic, merong binaril. Ngayon po, alam niyo po, I think mga 4 days ago, ang balita po, nationwide, ang mga namatay na po sa election-related violence is nasa 360 plus. Na ewan ko ngayon, araw-araw, marami daw pong namamatay. Barangay election lang po. Alam niyo po, hindi po talaga maglilingkod yung mga yan. Manakit lang pera ding lamaran. Kaya nga po talagang pag-pray tala po din. Kasi po kung talagang paglilingkod lang yan, sino yung magpapagal dyan kung walang pera na nakikita, kung walang corruption na nakikita? Talamak po ang corruption po natin sa ano. And let's pray na magkaroon po talaga ng righteousness. Salamat po dun sa mga Kristiyanong humahabol po. Kailangan po tayo sa gobyerno. At kapag nandun na tayo, kung kayo po ay may humahabol, no? Salamat po, nandito kayo. Hindi na kayo umangampanya because kung ikaw ay mananalo, ang Diyos ang magluluklok sa iyo. Mo kailangan magpapagal. Pero ang punto ko po dito, na kailangan po ng righteousness sa government po natin at kapag ikaw ay nakaupo na sa gobyerno, dapat meron kang self-control. Na kahit anong mangyari, katulad ni Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, hindi sila
mapapatangay, kahit po sila patayin, hindi sila susuko sa kanilang pananampalataya, lagi nilang gagawin ang tama. This is self-control. Ano ba yung tama? Ano ba yung tama? Kung nagagalit ka nga, pero ano yung tama? Tama bang gawin mo ito? Hindi. Garabyado na ako. Alam niyo po yung feeling na gano'n? Sobra na. Gano'n. Alam niyo, I thank the Lord na yung self-control niya hanggang sa krus, hindi po siya bumigay. What if kung bumigay po ang ating Panginoon? Kawawa po ang buong sangkatauhan. Impyerno lahat po tayo. Kahit po siya inalipusta, minura, dinura. Dinura po, no? Ala pang toothpaste kanita siguro, yakbalo, ala pang mag-toothbrush. Dinura po siya. Madaling araw pa lang pinagdudura na po siya, sinipa, minumura kung ano pong pag-angga po sa kung anong pinagsasabi sa kanya, hinubaran po sa krus. Pero hindi po siya, ang sabi pa niya, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Salamat na lamang po, yung self-control ay galing po sa ating Panginoon. And that is why kaya po nating mag-control through the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Amen. Now let's learn po itong mga points po natin. Gentleness and self-control make us distinct from the world because, number one, gentleness and self-control will make us wise people. Lahat po ng mga napasubo, nakapatay because of out of control na sila, nagsisisi po. Sa mga balita, yung mga sa prison po, lalo na po nung active pa akong sumasama sa mission, sa mga prison dito when there's 174 o dito po sa Pampanga jail, ang mga nakakausap po namin laging nagsisisi dahil nawalan na sila ng control. Lalo na po yung mga nakapatay. Nawalan na ng control. Now, Proverbs 29:11, sabi diyan, fools are quick to express their anger, but wise people are patient and control themselves. Kung wala ka palang self-control, isa kang hangal, isa kang mangmang. Kahit mataas ang pinag-aralan mo, pero kung wala kang self-control, mangmang ka pa rin. Mangmang ka pa mo rin or ala kang kabyasnan, bobo. No, yun po yung siguro, pero yung pinakamatinding nagiging mangmang po ang isang tao kapag nawawalan na po siya ng control sa kanyang galit. Pero yung daw pong merong wisdom, sabi po dyan, lagi pong merong patience at merong self-control. Ganito din po dito sa Proverbs 12:16. Sabi po sa Proverbs 12:16, fools show their annoyance at once. Alam niyo po yung kahit po kunwari naghihintay ka, nakasapila, pero pinapakita mong dismayado ka. No? That is being fool. A fool. Amen? Hindi po ako may sabi niyan ang Bible. O siguro, lalo na sa church, kakaba na mag-preaching pastor. Bakit napamukya kaya? Sabi po dyan, when you show your annoyance, yung pong nadidismaya ka, anong sa Tagalog? Naiirita ka. Pag pinapakita mong irritable ka na you are a fool, ang sabi po ng Bible. Fools show their annoyance at once, agad-agad. Kaya kailan po, meron pong nasisira din po yung testimony natin doon. Imagine niyo po yan, no? O kaya kami po mga pastor, makita niyo po kami, minsan nakapila sa isang fast food, tapos kami pastor. Tapos, ay, pastor, kayo po pala. Ay, alam niyo po yan na, beep, tapos binuksan mo yung bintana. Ay, pastor! Ay! ang hirap po nun, anong gagawin mo, no? Ang hirap po nun. Ay, kapatid! No? Musina ini pala, member na yung CU mo. Sabi po dyan, but the prudent overlook an insult. Na-insulto ka man, katulad po ni Kristo, pabayaan mo na lang po. Mamaya po, bakit pababayaan po natin? Ang Lord po ang bahala po dyan sa lahat ng yan. So tayo po, a person who is gentle and lacks of self-control is considered a fool. Ang sabi po ng dalawang verse po ito. Dalawang verse lang po ang linagay po natin. And sabi po dyan, true believers in Christ are not unwise. Tayo pong mga mananampalataya kay Kristo, may wisdom po tayo dapat. Ang sabi po ni Paul sa Corinthians, we have the mind of Christ. Kailangan lang po, i-exercise po natin yung spirito na nasa atin po. Pabayaan po na, wag po yung flesh. Remember, Romans 8 at saka po sa Galatians, that, lalo na po sa Romans 8, if we are governed, if we are being ruled by our flesh, that is hostile to God. Nagiging enmity tayo against God. But if we are governed or ruled by the Spirit, it gives life to us. Those who are governed, ito po pinangungunahan ka ng laman,
pinangungunahan ka ng yung galit, no? Ang sabi po diyan, hindi kaaya-aya sa Panginoon. That is from Romans chapter 8. And then, pero po tayo, binigyan po tayo ng ability ng Panginoon, meron tayong wisdom, meron tayong self-control, meron tayong gentleness. Because po yung Spiritong nasa atin is very gentle. Very gentle po ang Holy Spirit po sa atin. But ang ano po dito, we need to practice self-control and gentleness. Hindi po pwedeng, hindi, ganito talaga ako, pastor. Makanya ko talaga, prangka ako. May nakarinig na po kayong ganyan. Tanungin niyo siya kung born again na siya. Kung born again na kakapatid, anong sabi ng 2 Corinthians 5:17? Ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang na. Yung lumang pagkatao mo, wala na. Maaring born again ka nga, ang problema, you are being ruled, you are being overpowered, being governed by your flesh, your sinful nature. So kailangan po makontrol po natin ho yan. Dapat po makontrol po natin because magsisisi ka kapag hindi na ho ano. Kapag hindi na po tama ang mga desisyon at mga salita na binigkas po natin. It makes us unwise. Amen. Amen. Number 2, gentleness and self-control make us distinct from the world because gentleness and self-control will keep us from trouble. No, hindi ka na, ito po, no, para hindi ka magsisi, you need to exercise gentleness and self-control. This is not being hypocrite, no, yung sabi mo, ganito talaga ako. Hindi ka ganyan kapatid, binago ka na ni Kristo. Do not be fooled, do not be deceived by the evil spirit na sasabihin niyang ganyan ka talaga. Hindi. Kung ikaw ay born again na, yung Espiritu ni Kristo nasa iyo na. Ang kailangan lang, sundin mo siya, sumunod ka sa udyok ng banal na Espiritu. Amen. So para malayo tayo sa kapahamakan. Gentleness and self-control will really keep us from trouble kung hayaan po natin yung Espiritu ng Diyos ang manguna sa atin, hindi po yung laman po natin. Pag pinunganahan po tayo ng laman po natin, mapapahamak po tayo. Ang sabi po ng Proverbs 13:3, no, marami-raming Proverbs po ito, those who control their tongue will have a long life. Nakakita na po ba kayong dahil sa bibig lang po niya na ano na po, pinatay po? Marami hong ganyan, no, sa mga balita lang, dahil po walang control ang bibig. So kung, ang sabi, nung napag-aralan po natin last week, sabi po ni James, yung pong dila, napakaliit lang po niya, but it directs the course of your life. Pwede kang dalhin sa langit, pwede kang dalhin sa impyerno. Ano man po yung dinideclare natin sa ating dila because Proverbs 18:21, death and life is in the power of tongue. Your tongue, the tongue, has the power of death and life. Sabi po ng Lord, choose life. Binigay po ng Lord ang answer, choose life para hindi kayo mapahamak. While choosing life, you need to speak life. Speak life. Huwag po tayong magmumura, huwag tayong magsasabi po ng negative, lalo na sa buhay mo at sa buhay ng iyong mga pamilya. Pag sinabi mong hindi na yan aasenso, bobo siya, para mo po siyang kine-curse. Why? Because death and life is in the power of tongue. So sabi po dyan, those who control their tongue will have long life. Opening your mouth can ruin everything. This is very true. Kapag wala ka ng pigil sa sarili mo, kung nano-nano ng pinyabyan mo, lalo na po yung mahilig ka gumawa po ng kwento, dahil lang nainggit ka, it can ruin everything. Unang-una na integrity mo, wala nang maniniwala sa'yo. Mayroon nang makikisama sa'yo, hindi na po yung buo ang tiwala sa'yo. Kristiyano yun yan, hindi naramdaman kayang manira. Hindi panira ni brother mo, kaya panira ni pastor. Kaya nga po, we need to control our tongue. Proverbs 21:23. Whoever guards his mouth and his tongue keeps himself out of trouble. Ayan po, no? Tuloy-tuloy ko na lang po. Proverbs 25:28. A person without self-control is like a city with broken down walls. Now, bakit kinumpara po ni Haring Solomon po ang taong walang pagpipigil sa sarili na parang wala po siyang mga bakod? Kasi po, during the biblical times, para po safe ang city, meron pong wall yan, kaya meron pong wall ng Jerusalem. Remember din po yung wall of Jericho. No? Nasira po yun sa pagsigaw ng papuri lang ng mga Israelites. Lahat po noon may mga walls. Kasi para makontrol po nila ang lumalabas at pasok. At para magkaroon po ng patuloy na kapayapaan sa loob po ng isang syudad. Now, ang sabi po ni Solomon, ang walang self-control para siyang walang bakuran.
Sa ibang bansa po, no, safe po sila, tulad sa Amerika, hindi po uso yung mga bakod po doon. Sa atin po dito, usong-uso po yung mga bakod. No, kaya nga po pati itong ano ho natin, kanina, parking lot po natin, no? Okay na sana, nanggangalayang bakod eh. O, kaya lang, motor niya, mukha na pandep. Kaya sabi ko po, baka pati mga sasakyan na yan, bubuksan, kukunin yung bag or kung ano. Kaya, nagpapabakod tayo. Siguro sa atin po dito sa Pilipinas, lalo na kung wala ka sa subdivision, ayaw mong walang bakod ang iyong. In fact, may bakod na, may gate pa, pag alis mo, nilalak mo pa. Dahil nga po, para po safe ka. So kung wala kang self-control, hindi ka safe. Parang bakod po yan. Kung wala kang self-control, hindi ka safe. You can lose your protection if you will not exercise your self-control. Akala ko kaya kang protektahan ng Lord. Kaya kang protektahan ng Lord, kaya lang sumunod ka sa kanyang principle. Isa sa mga principle niya, self-control. If you have self-control, kaya kang protektahan ng Panginoon. Amen. Sa Romans 12:19-21, ito po yung dahilan kung bakit kailangan mo mag-self-control at huwag tayong gumanti. Dear friends, ang sabi diyan, never take revenge. Huwag kayong gumanti. Sabi ng Panginoon, leave that to the righteous anger of God. Meron pong righteous anger ang Panginoon. Alam niyo po kahapon, nag-uusap po kami ng pastoral staff. Alam niyo po kung merong tanong, kasi sa akin po marami ng tanong ng ganito. Kung mabuti ang Diyos, lalo na sa Old Testament, bakit pinapapatay niya ang mga tao? Marami siyang pinapatay ng mga tao, mga hayop, hanggang mga bata. Sino po may tanong ng gano'n na to be honest? Wala yako mo. Kapangutang ko talaga. Salamat na sa igutan na ako, Lord. Anyway, kung hindi nyo man tanong yon, tanong ko yon. No, ganito po yun na ang Panginoon po, meron pong malalim na dahilan, ang mga nun, ang mga ibang tao po nun, hindi sila talaga purong tao. Kaya may mga Nephilim, may mga giants. Huwag niyong paniwalaan yung science na walang giants. Ang dami pong pruweba. Niloloko lang po tayo. Kasi paniniwala mo yung Bible o ano po, yung science na hindi totoo. Ang true science will prove the Bible. Pseudoscience will hide God. They will hide God. Sasabihin nila ganito, we came from ganyan, we came from isang kiti-kiti lang, sa isang soup, lahat tayo lumitaw. Napanood ko po minsan yung debate ng isang theologian at saka po ng isang scientist. Napunta po sila dun sa point na sabi niya, don't tell me, sabi po ng scientist na hindi naniniwala sa Diyos, itong lahat ng breed ng aso ito, ilan yung breed ng aso? Sige, Pastor Ronken. Ilan yung, pilan lang, yung breed ng aso? Marami, di ho ba? Dagdag niya pa yung aspin. May minasenso niya pa niya, dati askalyamo. May aspin niya kano. Now, sa dami po ng mga breed na yon, sabihin po natin nasa 50 siguro, more or less. No? Hindi ko po alam. Sabi po ng scientist, don't tell me. Yung lahat ng iba't ibang klase ng asong ito, kanya, ay galing sa dalawang aso na sinakay lang ni, sino po nagsakay? Si Noah. Sinakay po ni Noah, sabi po niya, natawa po siya. Ikaw nga, sabi mo, galing lang tayo sa soup, tayong lahat kanya. Bibaray. Ikaw, ang pinipreach mo, galing tayo sa isang kiti-kiti na lahat ng tao, lahat ng ibon, lahat ng isda, galing dito. Ako, ito lang. Puro isang aso at posibleng talagang dyan galing. May nahimik yan. It takes more faith to believe in evolution. It takes more faith. Mamurit ka, makanano yan kahit. Sabi mo kasi billion years. Hindi po totoo yung billion years. Ilang libo pa lang ho tayo. Did you know, during the 18th century, nasa 1 billion lang po tayo. Magwa 1 billion lang. 18th century. 20th century pa lang ho ngayon. Ilan na ho tayo ngayon? 8 billion. Imagine nyo po yung billion years yung ano karelarat ng butol. O pilan-pilan lang butol, di nga kakita. Patang manakit lang kayo, billion years lang. O, yung cemetery po sa atin dyan, more than 50 years pa lang. Halos sapak na. Common sense lang po. Sino ang mangmang? Mga mangmang po yung hindi naniniwala sa Diyos. Kahit po sa common sense lang, hindi sila mananalo. No, sa dami po ng magiging hayop, sa dami po ng magiging tao, no, ilang billion po, isa po nila lalagay. At ang punto ko po dito, kung totoo ang Diyos, dapat po ang Diyos lang ang ating pagkatiwalaan sa buhay po natin. Sa lahat ng bagay, kahit po ikaw ay inagarabyadong, sabi po dyan,
never take revenge. Totoo po ang Panginoon. Leave that to the righteous anger of God. Now, mabalik po tayo dito sa righteous anger ito. Baka kinu-question nyo rin po. Alam niyo po ang righteous anger ng Panginoon, bakit niya pinapatay yung ano? Dahil nga hindi po sila puro tao. At lahat po, marami sa mga tao, kung minsan naman hindi lahat pinapapatay ng Lord. Kung papansinin niyo po yun. No? In fairness po, sa mga ginawa po ng Lord, talaga pong fair po ang Lord. May mga hindi siya pinapatay, pero yung meron pong mga lahi na talaga pinapatay niya, dahil sobra pong kademonyuhan hanggang po sang ino-offer po yung kanilang mga anak at hindi na purong tao. Hindi na po sila purong tao. Now, ito po ang katotohanan. Patayin man tayo lahat ng Diyos kahit ngayon, karapatan pa rin ng Diyos yun. So why will you question God sa mga ginawa niya sa Old Testament? Patayin man tayo ng Lord sa oras na ito, righteous pa rin siya. Dahil linikha na lang tayo. Wala tayong karapatan magreklamo. Amen? So why question God dun sa mga nangyari po sa Old Testament? Na hindi, kung i-research mo, makikita mo, righteous anger po siya. No? Ang lahat po ng pinarusahan niya, naging, papansinin po, sagad na po. Nung naging sagad na po ang kanilang kasalanan, talamak na po, sabi na po ng Panginoon, umabot na sa trono ko ang kasalanan nila. And the cry out of my people, Israelite, umabot na rin, sabi po, bago po sinunog ang Sodom at Gomorrah. Marami po. Bago po hinayaan muna. Kaya po, even in the New Testament, kapag po sagad na po ang kapag po puno na ang salot, dapat nang, sa Lord po, totoong-totoo po yun. Kahit po sa James chapter 1, mababasa po natin, when sin that is full grown, I think 1, 17, 18, when sin that is full grown, it gives birth to death. Kapag sobra na, ang problema, kailan kaya sobra, hindi ko alam kapatid, huwag mong paglaruan ang Diyos. Huwag mong paglaruan ang pananampalataya mo. Baka mamatay ka at pagkapatay mo, paggising mo, impyerno ka na. Dahil pinaglaruan mo pananampalataya. And that's why we need this self-control. Kahit galitin ka, pabayaan po natin yung anger ng Panginoon. For the scripture say, I will take revenge, I will pay them back. Says the Lord. Ngayon, matutuwa ka, ay, bala, yung ginukya ka, mayari na ka, bala ka niya. Panayan ko na kung anong malyari kaya ka, matay na ka kanyang balam ka lang. No, buti na lang po, tinuloy po ni Paul po ito. Ang sabi po niya sa verse 20, anong gagawin natin? Matuwa? Ang sabi niya, instead, if your enemies are hungry, feed them. Hindi sinabing matuwa ka, papatayin siya ng Diyos. Paparusahan sila ng Diyos. No. If they are thirsty, give them something to drink. Alam niyo po, kung tao po sumulat yan, hindi susulat na tao yan. Kaya po, ang nababasa natin dito, yan po ay katalinuhan, wisdom ng Diyos. Hindi po susulat ng tao yan. Kung ikaw na normal na tao, sasagutin mo kung anong ugali niya. Sige, pakita mo rin sa kanya yung ugali niya. Ganun ho tayo. Normally, ganyan ho tayo. Pero, ang Panginoon sabi niya, akong bahala. Sisingilin ko sila, paparusahan ko sila. I will pay them back. Pero, itong gawin mo. Kung merong nang-aabuso sa'yo, kaaway mo, pakainin mo, nauhaw siya, painumin mo. Sabi ng ba, opo, lason ka niya. No, hindi. Sabi mo diyan, you will heap burning coals of shame on their heads. Mapapahiya sila na kahit po sinisiraan ka, marami silang pinagsasabi sa'yo, ininsulto ka, mabait ka pa rin. Nandun pa rin yung gentleness, nandun pa rin yung kindness mo. Nandun pa rin yung goodness mo. Mapapahiya po sila. Hindi man nila ipakita yon, pero sa loob-loob po nila, pampihira. Grabe tong taong ito, ganito siya kabait. Bakit po dapat tayo maging mabait? Dahil po mabait at mabuti ang Panginoon sa atin. Amen. At ito po ang nais ng Panginoon sa atin. Now, ang sabi po dyan, so don't let evil conquer you. Wag mong hayaan na ikaw ay mapagtagumpayan o ikaw ay lamunin ng kasamaan. But conquer evil. Talunin mo ang masama by doing good. Amen. This is self-control. Kapag nakontrol mo na yung galit mo, ngayon, kailangan i-manifest mo yung gentleness mo. Kung ikaw ay sinisiraan, sabi, pakainin mo, regaluhin mo. Alam, mag-amen. Hindi ka na mag-amen, Brother Radley. Alam niyo po, para mapatunayan mong ikaw merong love, meron kang kindness, goodness, patience sa iyong kapwa, para mapatunayan mo na pinatawad mo na yung kapwa mo, regaluhan mo siya ng mamahalin. Uli mo na, magkain na kayo. Swelo na! Di ba makanyang tam? Hindi po yung isa kapatid po natin noon. Swelo na yan. Yun po yung laman natin eh. Pero mas maswelo tamo.
mas blessed po tayo kapag ginawa po natin yun. Kasi po yung blessing, hindi mo na siya kayang kunin lahat sa dami ng blessing dahil pinagtagumpayan mo ang masama ng mabuti. That is a principle of God. Amen. So we have the choice po. You have the choice na pwede kang gumanti o gumawa ng masama. No, lagi po narinig kay Pastor Israel po yan, no, na life is a series of, Life is not a series of chances, but series of choices. Series po siya, parang Netflix din. Tuloy-tuloy po yan. No, tuloy-tuloy po yan. Bakit kayo nandito? You made a choice a while ago, or you've made a choice already na tuwing Sabado, mag-a-attend ka. Bakit kayo naligo? You've made a choice. It's a choice. Paggising mo ng umaga, it's a choice kung unahin mo yung cellphone o kakausapin mo muna ang Lord. Walang kape, it's a choice kung mainit ang ulo mo. Kung walang mainit na kape. It's always a choice. Hindi mo sabihin na, kasi siya, ano po yun? Ugali ni Adan at saka po ni Eva po yun. Hindi po nalugod ang Lord po doon. Huwag tayong magturo, nasa atin po yung self-control. Romans 6:12-13, sabi niya, do not let sin control the way you live. Sino po ang hindi po magkocontrol? Ang Diyos po. Lord, huwag niyo po pabayaan na i-control din ako ng kasalanan. That is not biblical prayer. Ang biblical prayer, Lord, thank you po. Binigyan mo ako ng kapahamalan, binigyan mo ako ng kapangyarihan, binigyan mo ako ng kalakasan upang mapagtagumpayan ang kasalanan. Kaya sabi ni Paul, do not let sin control the way you live. Huwag niyong sabay, lalo na po sa mga lalaki, kung tinutokso ka ng babae, nasabi nga po natin, sabihin tayo, palay na yung lumalapit. No? Palay na yung lumalapit. Siyempre, natural lang daw natutukayin. Hanapin Pastor Is. Dahil Pastor Is na naman. Hindi naman po tayo tingin eh. Sabi po ni Pastor Is, bakit manok kawari? Kausap po niya yung mga pulis. Kasi mga pulis, ganyan daw po yung ano niya. Sabi daw ng isang pulis, Pastor, palay na yung lalapit, may patuktukan. Sabi po ni Pastor Is, buong tapang niya sinabi sa pulis, kahit may baril siya, bakit manok kawari? Di ba mo ketayan dyan naman? Alaking oras, may tinulay. Kala niyo po, kahit po may mga baril po yung makausap po natin, kung alam natin ang tama, sabihin po natin. Kasi bandang huli magpapasalamat po yan. Ngayon po, yung mga nag-ministry po natin sa police, Pastor John, Pastor Is, maging si Pastor Jack po ngayon. Marami pong nagpapasalamat na ministeran po. No, I remember, years, 7 years ko, makanyan. I think, 7 years, mahigit na. Sabi po nila sa akin, silang dalawa ni Pastor Is, kasi sinugo po ko po sila sa mga kapulisan. Monday po kasi yun, hindi naman ako pwede. Monday po, para magano sila sa 174. Hindi po sila pinapansin. Parang binabastos po sila, wala silang pakialam. Nakailang po sila, no? Ilang linggo, buwan, sabi nila sa akin, Pastor, tuknangan mo na, makanyan. Sabi ko, wag ka. Magbubunga din yan. Kung pati ako nawalan ng self-control, baka yung larin, basta talaga rin, pulis na rin. Ngayon po, nagbunga na po. Yung respeto po, actually, marinig lang po nila ang Calvary Temple. Yung po respeto, iba na. Kaya nung the last time po dito, kapilan nito, yung lahat po maraming pulis na nandito po, ginamit po ang sanctuary po natin, at saka yung mga kandidato ng kapitan, ng buong Angeles, nandito po. Pag-pray po natin sila, na-bless po natin sila. At I thank the Lord na talagang meron tayong part sa government. Dapat lang po, hindi po totoong hiwalay ang gobyerno sa religion. Paano mo hiwalay yung gobyerno? Ang gobyerno, Romans 13, under kay Lord. Makanante, sabalagay na walang batas, talagang inaalis lang po ang Diyos. Pero hindi mo matatanggal ang Diyos. Kasi sa Kanya po ang mundo. Hindi mabating ko, Ken. Gawa ko yung planeta, yung hanapan hingin. Nung iyo ko rin i-involve. Di ho ba? Kaya sabi ko, kung nawalan kami pare-pareho ng self-control, nawawalan na sila ng self-control Lakwan min na Pastor, mga bastos kami. Sabi ko, wag ka ako. Ngayon po, buti na lang po, masuluhin po sila. No? At nagbunga po. Ang bunga po, hindi lang po dito sa Angeles, sa Pampanga, Region 3. Region 3 po, ang mga kaano po nila. Malaki pong influence po. Ang mga nagpapapu po ang mga general sa kanila. Ganyan po yung Bakit po sinabi to? Dahil nagbunga po yung self-control. Kung iniwan na lang po. Tapos sabi ko, para respetuhin tayo dyan, watamunta ko, magdala akong kape, magdala kayong pandesal. Di na nyo ng palaman, ha? Tapos po, hindi, kasi sira po ang mga pastors ko dito, ang mga pastor nagsosolicit po sa mga PNP.
Baliktad po, ang mga PNP, ilang beses na po silang nag-solicit po sa atin. Aircon, toilet, no, electric fan, ano pa. Marami po. Ilang years na po. Kasi po, hindi tayo mahirap. Hindi mahirap ang Diyos. Hindi tayo humihingi. Tayo ang nagbibigay. Walang anak ng Diyos na mahirap. Pastor, bakit ako? Sundin mo ang principle ng Lord. Sumunod ka sa principle of giving, being generous. Pumiras na naman kayo. Kasi abanggit kay Pastor, sino ba yung Pastor Ken? Ay Pastor, miss na ka mo niya, lagi na ka nga babanggit. Pagbigyan mo ko, birthday ko yan. So sabi diyan, do not let any part of your body. No, sabi po diyan, become an instrument of evil to serve sin. Anong part po yan? Yung mata, yung bibig, yung lahat po. Yung kamay po natin, wag natin paggamit. Yung katawan po natin, wag natin paggamit po sa dyablo. Ang sabi po diyan, instead, give yourselves completely to God. Kompleto po, buong buhay natin, buong lakas po natin, ibigay po natin sa Diyos. At sabi po dyan, for you were dead, but now you have new life. Ano po yung dead? Dead in the spirit. Ngayon, buhay na ang spirito mo. Nasa iyo na ang spirito ng Diyos. That same spirit that resurrected Christ from the dead ay nasa iyo. That's how powerful and gentle yung spirit na nasa atin po. Ang sabi po dyan, so use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Gamitin po natin ang buong katawan po natin, buong lakas po natin, lahat po ng pagpapala, gamitin po natin para po mag-glorify po natin ang Lord. Bakit po? Kasi po sa 1 Peter 5:8, sabi niya, control yourselves and be careful. Be sober, sabi po, vigilant. Sabi po sa ibang salin. Control yourselves, be careful. The devil is your enemy and he goes around like a roaring lion looking for someone to attack and eat. Did you know po, na ang dyablo, hindi siya basta makakakilos sa inyo. Katulad po sinabi ko kanina, kung ang dyablo po, basta pwede po siya makakilos sa atin, di dapat marami na po sa atin ang patay. Ito pong simbahan na to, pwede na lang niya sinugin kasi po, ano po ito kahoy lahat. Pero hindi niya basta magagawa po kung hindi po natin iaalaw. And I thank the Lord po, no, yung Holy Spirit po nangungusap sa atin yan. Alam niyo po, noon po, hindi pa po tayo naka-aircon. No? Kapag magpa-practice po kami ng Saturday night, yung ganyan po. Tapos po, wala pa akong gwardiya pa ho noon. Magko-commute na po ako, sasakay dito sa Jojo, pauwi po. Nasa kanto na ako, pababalikin po ako ng Holy Spirit, mga 9 o'clock po yun, o 9:30. Panik ka, kanya. Bakit? Bakit, Lord? Basta panik ka. Sabi ko, ati pa mo magmulto kanta kayo niya. Yung pong black lady na sinasabi po nila, so, ala na yan, hindi siya welcome dito. Anumang evil spirit, di po welcome dito. Marami pong mga evil spirits na nag-manifest po nun dito. Pero kailangan kong bumalik, sabi ng Holy Spirit. Bakit po? Nung pagdating ko po dito, nakabukas pala ng lahat ng ceiling fan. Tsaka po yung mga ilan po sa mga wall fan. Kung hindi po ako sumunod sa Holy Spirit, hindi ko po kinontrol ang takot ko. Kinontrol ko po ang takot ko nun. Sabi ko, hallelujah, Lord, kakayabi. Pag nandito po yung mga switch, pagkakaya ko kinyayan ko rin switch, para agad lang ang makabuklat. Sabi ko, hey, Lord, makabuklat, lapit pala. Kung hindi po, kasi there was a time, meron po nagpipreach dito. Ito pong ceiling fan dito, nasunog po yan. Buti na lang, hindi po tayo nasunog. Sino po yung nandito na nun? May pong malambat na Kenny. 70 years na lang naman Ken Church. Praise the Lord. Kaya po, alam niyo po, kailangan po tayong pasakop sa Lord. Yung self-control natin, natin kay Lord. Sabi ng Lord, huwag kang matakot. Kontrolin mo sarili mo. Be an instrument, ang sabi po ng Panginoon, for good. Kasi po, kapag nag-declare ka lang, ay ganito kasi. Pero hindi ko dineclare na natatakot po ako kasi damdaman ng Diablo. Kasi sabi diyan, kapag nabantayan ka ng Diablo, the devil, sabi yan, your enemy is your enemy, and he goes around like a roaring lion looking for someone to attack and eat. Kapag nakapagsalita ka ng hindi maganda, para mo na siyang binigyan ng laya na makagawa sa iyo. Naghihintay po sila ng opportunity ang mga demonyo. Na kapag nakapagsalita kang hindi maganda, para mo siyang pinapayagan. Why? Ang sabi ng Proverbs 18:21, death and life is in the power of tongue. It's either kikilos po yung mga angels ng Lord when you speak life, or you can choose to speak death, curses, bad words, para yung mga demonyo kumilos din sa buhay mo. We are not being cursed by God. It is because of the fruit of our lips. And that's why it's very important na talaga pong
bantayan po natin, kontrolin po natin ang ating sarili na hindi tayo makapagsalita ng hindi maganda. I've learned this since nung pong, I think 2010 po yun, nung na-hospital po ako. Sabi ko, magbuhat ngayon, Lord, hindi na ako magre-reklamo, hindi na ako magsasalita ng hindi maganda. Sa mga nakaraang linggo po, hindi po, ito, no? Walang exaggeration. Kagabi lang po at kanina lang po talaga masarap ang tulog ko. Lagi po ang tulog ko, 2 oras lang, 1 oras, kung minsan walang tulog. Tormenting po talaga. Pero lagi ko po sinasabi, Lord, thank you po. Lagi ang pinaparinig ko sa job, no? Lord, sabi ko, puyat na ako, pero nagtataka ako, bakit malakas ako? Malakas ako. Kaya napapaya po ang job na. Kaya siguro nabing ilaning agwa, patuturan mo nepin yan. Wala po siya, ginawa ko po kasi kagabi, hinintay ko po yung birthday ko. Kasama si Lord. And then, hinarana ko po ang Lord sa aking gitara. Kinanta ko po yung mga favorite song ko para kay Lord. At pagkatapos po nun, nakatulog ako mahimbing. Naalala ko po yung some point po natin noon, worship brings deliverance. Kung gusto niyo pong ma-deliver, you want to be set free? Worship God. Just worship Him. No, wag lang dito po mag-worship na kayo, naku, malama rin ang tasing gamat yun. Paborin nyo rin kilikili yun. Importante mag-glorify po natin ng Lord. Talaga pong dapat nating i-worship ang Lord. Kapag po nasanay ka ng nag-worship kay Lord, no, natatakot ng diablo. Because kapag nandun na po yung manifest presence ng Lord, yung glory ng Lord, napapaluhod po, tumatalsik ang mga demonyo. Now, control yourselves. Instead of saying negative things, worship God. Praise God. Kaya sabi ko po, kahit hindi po ako tulog, lagi po akong nag-speak in tongues, sinasabi ko, thank you, Jesus, thank you, Lord. At madalas ko pong inaawit ngayon yung pong about His holiness. Iba po talaga kapag iba. Kasi po sa lahat po ng awit sa Bible na inawit ng mga anghel, ito po yung yung holy, holy is the Lord. At yung sa pong inaawit po is, we cry, holy, holy, holy God, how awesome is your name. Holy, holy, holy God, how majestic is your name. And I am changed in the presence of my holy God. Alam niyo po, iba pag kahit po inakban sa limangin labot ko po kay iba po kapag ina-acknowledge mo yung kabanalan ng Diyos. Kasi kung meron pong katangian na wala sa iba, sa mga demonyo kay Satanas, ay yung pagiging banal ng Diyos. Kaya nga po, banal ang Diyos. That is why kung sabi ng diablo, sige, magmura ka na, sige, magreklamo ka na. Hindi po, instead of that, sabi niyo, praise Jesus. Lord, masakit, pero nagpupuri na ako. Ako po sinasabi, Lord, masakit ka. Lord, mangyak-ngyak ko po, yung wala kang tulog, kaya ba't naramdaman mo yung sibig? Mapaya. Ala pa mang 2 minutes, ako, Lord, matutod na eh. So ako, salamat po, binigyan po ako ng Lord ng asawa na very peaceful. Very joyful. May opera ako, makakain ko. Muna ay pang matutod ka na ako. Wala po, hindi po ito negative. Hindi po siya nagwo-worry. Hindi ko pa siya nakitang nag-worry. Buti pa yung sarili ko, nakikita ko nag-worry. Pero siya, hindi ko po nakitang nag-worry. Kahit po nung nasa ICU po siya, hindi ko po siya nakitang nag-worry. Pero inayunan ko lang po siya, sabi ko, Jo, malabat tanang dakala problema, pero yung nakatapeboren ng Ginoo, kamu tatakot ako kayo. Kaya nga po, milagro po yung pagka-ICU niya. 3 oras lang po siya sa ICU, pinalabas na po siya. Nakabalita na ho ba kayong ganyan? Kasi po makita mo po yung humihinto. Pero yung after 3 hours, because we acknowledge the presence of God, we control our mouth, na hindi kami nagreklamo. But instead of that, sabi namin, nakatapaboren ng Ginoo. Ang sabi ng Lord, sabi na sa mga angels, oy, pag normalin nyo na yan, ilagay nyo na sa yan. Tapos na yung miyakos-miyakos niya. No. O ba't ba kayo? Kasi Blaming Victoria, pag normalin nyo na yan. Okay, anyway. Pagdating po nung cardiologist po namin, dahil meron na po siyang second result doon sa po niya, sabi niya, normal na lahat. Kumuha na kayo ng private room para para ma-observe. God is so good. Just control your mouth. Ang Diyos po, mabuti po siya. Hindi siya gagawa po ng hindi maganda po sa atin. Maganda po ang plano ng Panginoon po sa atin. Amen? No kariptana. Control yourselves. Kaya nga po, huwag nating hayaan na magkaroon po ng opportunity ang diablo by saying things na gusto niyang pasabi sa atin. Sige, sabihin mo, ganyan siya. Sige, pasubo na ka ng diablo kanito.
Listen to your spirit from your inner being. Ano ba sinasabi ng Holy Spirit? Nangungusap po ang Holy Spirit. He will remind you all things. He will remind you the Word. Now, kapag ikaw ay natutokso na magsalita ng hindi maganda para ang diablo makakilos sa'yo, just say, praise the Lord. I can do all things through Christ. Ako po yun ang, I can do all things. Pagtagumpayan ko yun, gangin ako matutod na. And for 2 weeks, wala po akong ganong tulog. There was a time, 48 hours po, this week po, hindi po ako nakatulog. 48 hours. Isipin niyo po yan, hindi ko po kinakancel yung mga appointment ko, yung meeting po namin na maghapon pa kahapon, hindi ko po kinakancel yan. Kasi ang declaration ko po, God is the strength of my heart. Habang may buhay, maglingkod sa Diyos. Kaya tamo po magmanok-manukan. Amen po ba? Ingkay na pa po nini, dahil maraming nagbe-birthday po ngayong October, may kapilang kong seafoods kayong pa ng Domingo. Pero I thank the Lord, nasa 130-70 lang po yung ano ko. Yung gangnan din po na, seafoods na naman, medyo. Pero ang Lord po, alam po, iingatan tayo ng Lord. Kahit po, ano po ang gawin ng Satanas, huwag ka lang, kung, mo sabihin, hey, seafoods na naman, ay, makanya na naman yung ulam, magpasalamat ka kayong Ginoo. Kasi po, itang ulam mo, yung ulam mo, kahit po healthy yan, pero kung yung bibig mo hindi healthy, magiging unhealthy ka pa rin. Pero kung ikaw ay nagpapasalamat sa Lord, nandiyan pang sisigla rin, lechon kawali, no? Yema, nano pa? Yemen. Nano pa? Andiyan nanula pa po rin, ang sabi po ni Paul, give thanks. Magpasalamat ka lang at ang prayer po namin madalas, Lord, yung good nutrients lang sa aming pangangatawan. Wala pong masamang mangyayari sa aming pangangatawan. Death and life is in the power of our tongue. Amen. So losing gentleness and self-control allows the devil to attack you. Remember that. Always remember that. Point number 3 po tayo. Gentleness and self-control make us distinct from the world because gentleness and self-control will lead us to our destiny. Now, wala pong kapalaran. Kung meron man ho tayong kapalaran, meron man tayong destiny, meron tayong faith, F-A-T-E, kapalaran, ay yung kapalaran ng bawat tao, ang plano ng Diyos ay maganda. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Bawat isang tao, sa atin pong lahat, sa buong mundo, maganda ang plano ng Diyos. Pero bakit, Pastor, ganito nangyayari sa akin? Kasi po, hindi siya automatic. Hindi siya automatic. Kailangan po yung cooperation po natin, no, katulad po yung naging example ko, yung kay Moses, na ginamit pa si Moses para, hindi po basta hinati ng Diyos ang dagat. Sabi ng Diyos kay Moses, tumayo ka dyan. Kasi ginagawa ni Moses, umiiyak siya sa prayer. So hindi po lahat ng prayer kung minsan nakaka-please kay Lord. Alam mo na yung sagot, huwag ka nang mag-pray, now take a step of faith. Sabi ni Lord, itaas mo yung tungkod mo sa harap ng dagat at hatiin mo ang dagat. Sino po naghati? Si Moses sa kapangyarihan po ng Diyos. Hindi po basta, Moses, tayo ka na dyan, hinati ko na yung dagat. Hindi po ganun kumikilos ang Diyos. Basahin niyo po ang Bible. Ang Bible, ang Diyos po kikilos siya if you will cooperate with Him. If you will submit to Him. If you will submit to His will. Amen po ba? Kaya nga po, maganda ang plano ng Diyos. Bawat isang tao. Lahat po. Pati po sa mga Hamas, maganda po ang plano ng Diyos sa mga Hamas. Ang problema, ang gusto po nilang paniwalaan kung ano yung na-brainwash po sa kanila. Kaya hindi po siya automatic. Now, tingnan po natin sa 1 Corinthians 9:24-27. Don't you realize that in a race, everyone runs, but only one person gets the prize? Ang sinasabi po ni Paul dito, yung pong paligsahan po ng track and field or anong house pa, Ken? Marathon na pong... Alam niyo na po yan, yung race po, sabi po dyan, ang sabi po dyan, so run to win. Tumakbo kayo. Hindi pwede po ang buhay Kristiyano stagnant. Kailangan po lagi tayong sumusulong. No, kung may problema ho tayo, huwag tayong tumambay sa problema. Daanan lang po natin yan. Takbo pa rin ho tayo. Takbo pa rin ho tayo. So run, ang sabi po ni Paul dito. Anong sinasabi niyang so run? Magpatuloy kayo na lumago sa pananampalataya. That is how we run the race. Magpatuloy tayong lumago, magbunga sa ating mga pananampalataya. Sabi diyan, all athletes are disciplined in their training. Alam niyo po, matindi po ang training ng mga athletes.
Si Manny Pacquiao po, pag nagtitrain po siya, meron po silang binabagsak sa tiyan niya. Nagpapasuntok pa ho. Ang pinaghahandaan po niya yan, kung minsan 1 year po siya naghahanda para lang sa isang event. Tayo, ang sabi po ni Paul dito, no, they do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. What is the thing that we do it? Self-discipline. Remember, another word for self-control is self-discipline. Kailangan po na, and ang context po ni Paul dito, hindi yung mga sports ngayon. Yung mga sports ng mga Romans po noon. Maggrabe po ang sports ng mga Romans. Sa training pa lang, pwede na silang mamatay. Lalo na po kung gladiator. Noon po, ang mga gladiator po ngayon, boxing, modern gladiators po yan. Yung pong wrestling, modern gladiators po yan. At hindi na po nila pinapayagan na mayroong mamatay. Pero noon po, hindi natutuwa ang emperor. Gusto niya mayroong mamatay. Talaga po, kaya ang mga training po nila, mayroong na namamatay. Totoong espada, kung ano man po yung ginagamit po nila. That is self-discipline. Kailangan po nilang training ang sarili po natin. Now, we need to train ourselves as well. Ang sabi po dyan, no, but we do it for eternal prize. Now, next 26. So, I run with purpose in every step. Sa aking pananampalataya, sa aking buhay, araw-araw, merong purpose. Araw-araw po, merong purpose ang buhay. Wala pong araw na gusto ng Diyos na sayangin mo lang sa kakapanood mo ng movie marathon. That is demonic. Isipin niyo po isang buhay, isang araw mo, i-offer mo sa demonyo para by watching Netflix sa buong maghapon. Ilan lang araw tayong meron dito? Kung 80 years ka ilan po yun? 29,200 days ka lang nabubuhay kung 80 years ka mabubuhay. Every day ay napakahalaga po sa ating buhay. Ako po kung minsan naghihinayang po ako sa oras, saka po araw, halimbawa po hindi ako nakatulog talaga ng diretso po. At sabi ko, matutulog na lang ako ng araw. Makakatulog naman po ako ng ilang oras. Pero sabi ko, sayang ang oras talaga. Self-discipline ko, sarili ko, pag nagawa ng satanas, magpapahinga ako ng gabi. No? I've learned this. No? Yung pong kahit na hindi po ako nakakatulog, pero pinapayapa ako po sarili ko. Alam niyo po yung kapag hindi ka, biling kang biling, mas mapagal. Pantunan, nukunin ka. Punta kayo salampak kapag kasama mo kayo, baka balo makanano kang matudtod. Pero ako, I've learned na talaga pong, kagagalo. Punta pa lang kagagalo, well, yeah, happy na ako. Mararamdaman mo, mapapata na ka, matutod na ako. Makakatulog po ako. And then by saying Jesus, there's power in the name of Jesus. Amen? Lahat po kailangan po natin i-train ang ating po sarili. I-discipline po natin ang ating sarili. So sabi po ni Paul, I am not just shadow boxing. Hindi ako suntok sa buwan o suntok sa hangin lang. I discipline my body like an athlete. Ano po didisiplina niya? Yung spirito niya? No. Yung flesh po niya. Kasi kung merong matigas na ulo po sa ating, hindi po yung spirito natin, kundi yung laman po natin. So I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Sinasabi niya sa katawan niya, ano bang dapat mong gawin? Nasabi, otherwise, I fear. Si Paul na napakatapang, meron po siyang kinakatakutan. I fear that after preaching to others, ano po yung pinipreach si Paul? The gospel. The gospel of the good news. Salvation. Kaya sabi niya, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Po totoo yung once saved, always saved. Si Paul mismo, sinabi niya, hindi po ito blessing. Natatakot ako. Hindi po takot si Paul na magutom siya. Philippians 4. I've learned na ako'y magutom o busog. I've learned na merong sagana at salat, ang sabi ni Paul. Walang kadakatakutan si Paul. 5 times po niyang naranasan po yung latigo na pinagano po kay Kristo. Na shipwreck po siya ng beses. Pinagbabato po siya hanggang mamatay. Binuhay lang siya ng Diyos. Ano bang kakatakutan niya? Walang iba kundi salvation. Mag-isip po kayong lahat ng nakakatakot, wala nang mas nakakatakot pa na ikaw ay mapunta ng impyerno. Kaya po, nung makiabi ako karing Halloween, alam niyo po, take note, huwag na kayong magpa-participate sa mga Halloween. Amen. Andiyan po ang Chukoke ang sementeryo na hindi po yung dahil susulwan tala rin kaladwa. Siguro nasa sementeryo tayo for a celebration na magkakasama yung magpapamilya. And we thank God for the goodness na sa ating family na buhay pa tayo. Pero wag niyong iritang anak, pasuluran yung sungi, makanyan. Alam niyo po si Anton LaVey, ang sabi niya, I thank the Christians, at least 1 year they worship the devil, sabi po niya.
That is Halloween. Amen po ba? O huwag kayong mag-usap ng nakakatakot o ano. Kung meron pong nakakatakot ang suot nyo, impyerno, wala nang nakakatakot po doon. Pag nakita po nila ang impyerno. Pero, isisingit ko lamang po ito, huwag kayong magti-trick or treat o anything that is witchcraft. You will allow the devil to attack you and eat you. I tell you. This is a warning po. Huwag niyo pong, plano ko po, Pastor, mag-Halloween party. Bakit? Anything na gino-glorify mo ang mga evil spirits, hindi nalulugod ang Diyos. Yan po ang dahilan bakit na pinapatay ang mga nung sa Old Testament. Kaya ako naman sabihin na papatay na kayo ng gino. Ang sinasabi ko po dito, kailangan po magbago na tayo. Ang Diyos lang ang number one, ang Diyos lang, wala nang iba. Kahit isang masamang espiritu sa buhay natin, huwag nating tanggapin. Amen. So going back, natatakot si Paul na after preaching the salvation, siya ay ma-disqualified. This is very true. Kahit po sa aming mga pastor, we always remind ourselves, no, na alam niyo po, ang pwedeng, lahat po ng tumatayo dito sa pulpito, ang pinakamabilis sa pwedeng pumasok na kasalanan dito is pride. Yung ang galing ko, nakakatayo na ako sa pulpito. Ang galing ko mag-preach, ang galing kong kumanta, ang galing kong tumugtog. At take note, ang nagpabagsak kay Lucifer, na napakaganda ni Lucifer, ay pride. Amen. And that is why, kailangan natin disiplinahin ang ating sarili. Kapag nakakarinig tayo na parang iba nang nag-glorify, Lord, dalawa po ako, ika Lord. Pag tinatamad ka na, halimbawa tinatamad ka na mag-pray ka. Ako po, kinokontrol ko po talaga ang aking sarili. Dahil po, for the past weeks na ito, parang gusto mo ng Lord, 2 weeks na ako yung matutod. Parang, inanok pa rin na, thank you Lord. You are so good. And that is powerful. Even in the midst of, yung masakit yung pakiramdam mo, sasabihin mo pa rin, mabuti ang Diyos. Talagang mabuti po ang Diyos. Mabuti po ang Diyos. And that is why, kung tinatamad ka ng mag-see you, disiplinahin mo sarili mo. Mag-attend ka ng see you. Huwag mo nang hantayin na ang Diablo ay see you ka pa niya para mag-see you ka lang. Mamili ka, I see you or see you. Bahali, seryoso ko po. Kapag nakalusot po ang Diablo, gagawin niya ang lahat para mamatay ka. Kaagad. Salamat na lang po sa biyaya ng Lord. Kung tinatamad ka magbasa ng Bible, itulak mo, disiplinahin mo ang sarili mo, na dapat once a day or day and night, you meditate the Word of God. Kailangan mong itulak ang sarili mo. Maniwala po kayo sa aming mga pastor, kailangan po namin, dinidisiplina po ang sarili po namin. Kung hindi po, wala po kami maipipreach dito. Nung magsabi-sabi na kami mo para mo may-aring service. Hindi tayo mag-grow sa ganun. We need to discipline ourselves. Sa lahat po ng bagay. Itulak mo sarili mo sa Bible study, sa CU, sa gawain ng Diyos. Itulak mo ang katawan na yan para lumuhod at mag-pray. Itulak mo yung bibig mo na yan na magpuri sa Panginoon. Magpuri ka kay Ginoo. Di ba si David talaga pong bagsak na bagsak siya. Why are you so downcast, O my soul? But as for me, I will still yet praise the Lord. Inutusan po niya yung kaluluwa niya. Bakit ka bagsak? Magpuri ka. Utusan mo po sarili mo, magpuri ka. Magpuri ka. This is how we discipline ourselves. I don't know kung paano dinidisiplina ni Paul ang sarili po niya na baka siya ma-disqualified. I fear ka niya. Takot po siya. Dapat matakot din po tayo. Kapag wala na tayong self-control, wala na tayong self-discipline, maaari po tayong lamunin ng Diablo. 1 Timothy 4:7 and 8. Do not waste time arguing over godless ideas or old wives' tales. Huwag na kayong magpagdebate pa, maging yung mga mga alamat, kung hindi man totoo, sabihin nyo kung nino-nino. Sabi niya, instead, train yourself to be godly. Train ourselves to be godly. I-train mo ang sarili mo na ikaw ay magbasa ng Bible, mag-study ka ng Bible, mag-attend ng CU. Train yourself to be godly. Physical training is good. Yung exercise, maganda daw po. Alam niyo po, maraming atleta na talaga pong regular na exercise po nila 6 times a week. Pero may mga atleta, kilala niyo po siguro yung ilan, na meron po silang cancer. Bakit? Ang sabi po ng salita ng Diyos, but training for godliness is much better, promising benefits, ang sabi po dyan, in this life and in the life to come. Kapag tinrain mo sarili mo na maka-Diyos, inuuna mo ang Diyos, magiging healthy ka.
Hindi lang ang pagpapala mo sa langit, dito pa lang sa lupa. Alam niyo po, sa ating pong mga tao, lalo na sa Filipino, mas mahaba ang buhay ng mga babae. Mas maaga namamatay ang mga lalaki. Walang self-control eh. Kung magalit din, todo-todo. Pero yung mga babae po, dinadaan sa iyak. Makita mo niyo po, sa mga Dorcas, pag sinabi pong Dorcas, yung mga senior na babae po natin dito sa church, makita niyo po, ang haba po ng buhay po nila. Nakita niyo ba nagja-jogging yung mga yan? Hindi po. Ano lang po sila? Godly lang sila, kaya sila mahaba ang buhay. I'm not saying huwag na kayo mag-exercise. Mag-exercise po tayo. Ako po, bago ako kanina po, nag-bike na naman po ako para lang lumakas po ang binti ko. Tsaka para lumakas po yung preaching ko, mapahaba po hanggang alas 9. Total birthday ko. Maganda po mag-exercise, pero kung hindi ka godly, magkaka-cancer ka pa rin. Dahil kung ang sabi po dyan, but training for godliness is much better. We need to train. Lahat po ng para sa Diyos, dapat i-train natin ang ating sarili. Mag-worship, magbasa ng salita ng Diyos, mag-bless. Ano pa yung pang pagiging godly? Maging generous. Ibigay mo yung para sa Diyos. Ayan rin naman, pastor. Talagang ngayon na naman. That is being godly. Yung ibigay mo lahat sa Diyos. Para yung buhay mo, dito pa lang sa lupa, maranasan mo na yung kapangyarihan na masagana ang buhay mo dahil sa ating Panginoong Jesus. Amen! Amen! Palakpakan po natin ng Lord. So let's review po. We can train or discipline ourselves. Sabi po dyan, He has granted us the ability to control ourselves. Meron tayong kapangyarihan na i-control ang ating sarili. Now, i-review po natin. Believers, gentleness and self-control. Gentleness and self-control will make us wise people. Gentleness and self-control will keep us from trouble. Gentleness and self-control will lead us to our destiny. Titus 2:11-13. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Ang grace po ng Panginoon, sabi diyan, it teaches us to say no. Sa biyaya ng Panginoon, we can say no to what? To ungodliness and worldly passions. We can control. We can say no sa mga masasama. And then, ang sabi po diyan, and to live control, self-control. Bakit tayo merong self-control? Because of the grace of God. It's not because na tayo po ay talagang matuwid o talagang banal. No, it is because of the grace of God. Bakit tayo righteous? Bakit tayo holy? Bakit tayo merong self-control and gentleness? It is because of the grace of God. That grace of God, yung Holy Spirit na nasa iyo, dala-dala po niya yan. And then, kaya sabi po niya dyan, to live self-control, upright, godly lives in this what? Present age. Habang buhay tayo, meron tayong self-control. We have the power of the grace of God to live a holy life. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Ibig sabihin po yan, hanggang sa pagdating niya, malapit na po dumating ang Panginoon. That is why it's very important po sa atin na tayo po ay mamuhay ng may kabanalan sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. His grace empowers us to live self-controlled and godly life. Dito po sa Philippians 4:5, dahil malapit na po dumating ang Lord, let your gentle spirit, your graciousness, unselfishness, mercy, tolerance, patience, kasama na po self-control po dyan, be known to all people. Dapat makita na. Sa ibang salin po, let your gentleness be evident to all. Dapat makita po ng lahat kung gaano ka ka-gentle dahil nasa iyo si Kristo. Makita ng lahat na meron kang self-control dahil nasa iyo si Kristo. Bakit? The Lord is near. Delikado po pag nawala po yung self-control po natin at dumating po ang ating Panginoon. Matthew 5:5, last verse. What blessing comes to you when gentleness lives in you? Ikaw ay pinagpala. Ang laking pagpapala na meron sa iyo kung meron kang gentleness and self-control. Sabi diyan, for you will inherit the earth. What does it mean, inherit the earth? You can be blessed everywhere if you practice gentleness and self-control. Kahit saan ka magpunta sa lupalop ng mundong ito, dahil meron kang gentle spirit at meron kang self-control, pagpapalain ka ng Diyos kahit saan ka magpunta. Yun po ang sinasabi ng Matthew 5:5. Sa ibang salin po, blessed are the meek. If you are meek, gentle ka. If you are meek, meron kang self-control. For they will inherit the earth. Ibig sabihin po niyan, nasa ibang bansa ka man, o nasa Visayas ka, o nasa ibang lugar ka man, kahit saan ka magpunta, you are highly favored. Lagi kang pinagpapala ng Lord. Dahil nasa iyo yung gentle spirit ng Lord Jesus. Amen!
Amen. Palakpakan tayo po, Lord. Sige po.